Ayokong malagay ako sa sitwasyong makukulong ako sa kanya dahil kasal kami. Ayokong matrap sa sarili ko sa ganon. Besides, walang divorce sa Pinas. My partner is a good provider, good father. But why every time he asks me about marriage, ay napapaatras ako? I've been in a long-term relationship with my partner. We have 8-year-old son. We were both in our 30s and we've been together for almost 12 years. Napaka-responsable niyang father sa anak namin. Nung nalaman niya na buntis ako kahit na waiter ay pinatos niya sa abroad, na kahit na hindi naman talaga yun ang tinapos niya. Ako naman nun ay walang trabaho. Nung nalaman ng mother ko na nabuntis ako ay pinauwi niya ako sa probinsya ng partner ko. Doon ako tumira sa house nila kasama yung magulang niya. Nasa abroad na nun ang partner ko at during that time ay ang nanay niya ang may hawak ng pera niya. To be honest ay hindi naman ako bothered doon dahil hindi naman talaga ako marunong humawak ng pera. Mababait ang mga magulang niya at wala akong masabi. Kahit laban ng damit ko ay nanay niya pa rin. Yung mga magulang niya rin ang nagiging kasama ko sa check-up hanggang sa mga anak ko ay sila pa rin ang kasama ko. Nung nanganak ako, hindi naman ako nahirapan dahil katuwang ko sa bata ang mga magulang niya. In short, mababait naman sila at mahal naman nila yung apo nila. Halos 4 years din akong tumira sa kanila na wala kaming naging problema. Kami naman ang partner ko ay steady ang relasyon. He is a good provider but I guess he's not a good lover. There is no cheating involved but wala rin siyang emotional intelligence. We never celebrated monthsary, even anniversary. Kahit birthday ko, minsan simpleng chat lang na parang wala lang. Nung mga unang taon namin, lagi pa akong nagpaparamdam sa kanya ng mga gusto kong gawin niya para sa akin. Kagaya ng mga surprise. Or mabigyan ng bulaklak pero wala talaga. Hanggang sa nakasanayan ko na lang ang ganon. Ilang beses niya na rin akong inayang magpakasal sa kanya. Minsan sinasabi ko na sa kanan namin yun pag-usapan. Or minsan naman sinasabi ko sa kanya na mag-ipon na muna kami. Pero ang totoo ay takot ako. I came from a broken family. Namulat ako sa realidad na walang happy ever after at sa fairy tale lang yun nangyayari. Growing up na walang mother and father figure na nawala rin ang essence ng marriage sa akin. For me, it's just a piece of paper na kahit gaano kasagrado ay pwede pa ring masira. Hanggang sa nagdalaga na ako. At halos lahat ng mga kakilala ko na some are my friends na nagpakasal ay nauwi rin sa hiwalayan. And I guess ayoko talagang malagay sa isang sitwasyon na makukulong ako sa kanya dahil kasal kami. Ayokong matrap ang sarili ko sa ganun. Besides, walang divorce sa Pilipinas and annulment is expensive. Kaya nga siguro nag-work rin ako kahit na nga kaya naman niya kaming buhayin. Kasi I guess takot ako mawala ng personal independence. For me kasi pagkasal kayo, iisa na lang kayo ng magiging asawa mo. At sa mga napapanood ko kasi sa mga story nyo, mamilen, kaya di natutuloy ang kasal dahil it's either masama yung ugali ng pamilya ng lalaki or hindi responsableng ama or hindi naman kaya ay cheater ang lalaki. In my situation, my future in-laws were good people. Never kami nag-away sa money at mahal nila yung anak ko. My partner is a good provider, good father, but why every time he asks me about marriage ay napapaatras ako? Please mamilen, bigyan nyo naman ako ng advice. Letter sender, Ella. There's something in him, kaya ka nagdadalawang isip. Kaya ka nagda-doubt. It's not about stories na naririnig mo dito sa akin. Huwag kang mag-base sa mga problema dito kasi kaya sila sumulat kasi may problema sila at bibihira lang yung wala. Ano bang tema ko? Diba mag-advise sa mga broken at problemado? At huwag mong i-compare sa mga kaibigan mong nag-fail. Ang kapalaran ni Pedro hindi pareho ng kay Juan. Na ang totoo, hindi mo talaga mararamdaman yung excitement na ikasal sa taong hindi ka sigurado. Lalo na hindi mo nakikita sa kanya yung long-term commitment na gusto mo. Na aminin mo sa sarili mo na may problema rin kayo. Nadulas ka na nga kanina, Edika. Na ang sabi mo, he is a good provider but I guess he is not a good lover. Na there's no cheating involved but wala rin siyang emotional intelligence. Kaya kung ayaw mo, edi don't. Kasi may point ka naman na sobrang draining kapag nagsisettle ka sa taong hindi ka nga niloloko pero hindi ka rin naiintindihan. Hindi marunong makinig at tahimik sa mga bagay na dapat pinag-uusapan. Kaya kahit na merong kayo, pakiramdam mo, nag-iisa ka. Tama ka rin naman dun sa kung ang kasal para sa'yo ay isang trap o rehas ay wag na. Walang pilitan ng pagpapakasal kasi long-term commitment yan. Na ang importante, willing kayo pareho. Kasi kung willing ka naman talagang pakasal, hindi mo ilalang ang kapirasong papel na busog sa karapatan.